So ayun po, magandang araw po muli sa inyo mga ma'am sir. So welcome again po sa JLAT Vlog. So for this episode po natin, andito pa rin po tayo sa aming hometown, sa bayan po ng kuya po, sa isang barangay po dito. At meron po kaming ipapakita at po ipapasilip po sa inyo na property po ito. Ito na po yung nakaalong National Highway po siya, Pangasinan Nueva Ecija Road. So dito po kami nag-start kumuha ng picture sa loob ng property. Andyan lang po yung National Highway, ayan sa may sasakyan na yan. Andyan na po yung National Highway. Ang frontage po niya nasa mga 16 to 20 meters daw po yung kanyang frontage. At dito nga po sa may bandang likod sa ano po niya ay mayroon pong irrigation canal po dito, irrigation road. At ilang kilometro lang po ang layo po niya, siguro mga 2 kilometers po ang layo po niya sa palengke, sa ano po, sa 7-Eleven dito sa may sa kurba. Siguro nasa mga 1 kilometers na po siguro, o baka wala pa. Ayan. At ito nga po ay meron pong sukat na 5,000 po ito. 5,000 square meter po siya na ano po, 5,000 square meter po ito. More or less na ayun nga po, nakaalong National Highway. At ang presyo po ng property ay 3.5 million po ito. 5,000 square meter na 3.5 million along the highway, Pangasinan Nueva Ecija Road. At may mga puno rin po dito. Meron po siyang dalawang puno ng mangga. At may iba't ibang mga puno rin po. May mga kawayan, may duhat ba to? Duhat. Ayan. At ang mga ito po ito na-relocate survey na po itong property nito. At yung titulo po ng property ay TCT daw po ito. TCT Torrent, sabi po namin yung source po dito si Tatay, yung isang kasama po namin. At may mga puno rin po ng saging dito. Siguro yun po yung boundary po, siguro yung bakod na yan, oh. Ayan, yung bakod po na yan. Yan po yung siguro yung boundary. Ayan po. So ang boundary po doon po sa pader naman po doon sa may simbahan, kasi may simbahan po dyan eh. At ito nga po ay kailangan pating i-develop. Sa mga naghanap po nito, sa mga naghanap po ng mga nasa along the highway po, pwede po itong gawing commercial. Yeah, pwede pong pang commercial po ito. Pwede po magtayo ng mga business po dito, kagaya po ng clinic, ganyan, o mga ano po yan dito, mga hardware. Yun nga, medyo may kalitan yung kanyang entrada. Pero depende pa rin po sa inyo kung ano yung gusto nyong business na pwedeng itayo dito. Pwede rin po gawing bahayan, ganyan. Pwede po natin gawing residential po ito. At ano pa, maganda dito. Yun po yung magandang gawin po dito sa harap. Pang commercial, residential. Tapos sa bandang likod po niya, meron po kayong palayan. Ayan, meron po kayong palayan po dyan. At ang estimate ko pong part ng kanyang pwedeng gawing residential o commercial na sa mga 2,000 square meter po siguro ito. Estimate ko lang po yun yung sukat po niya. Tapos yung hanggang sa may highway po yan. At tapos ano pa, yung kanyang farm siguro estimate ko po na sa mga 3,000 square meter po siguro yung kanyang farm. At palayan po ito. Ang maganda nga po ay nakaalong irrigation canal po siya, kaya hindi natin problema yung kanyang source of water po dito sa tubig. May nawasan na po dyan sa highway. At ito nga po yung kanyang palayan. May mga puno rin po dyan, kasama po yung mga puno yan. At maganda po dito mga ma'am sir, sa pinakadulo po ng property meron daw pong creek po doon. Kaya dalawa yung source of water po dyan sa patubig po dito sa palayan po niya. Ito po yung irrigation canal. Ayan po yung canal po niya. At ayan po yung palayan. Yung mga puno po kasama po yan. Yan po yung boundary yata eh. Ito po yung boundary po niya sa part na ito. Papakita ko po sa inyo yung kanyang muhon. So na-relocate na po ito. Sabi po namin source dito sa property na ito. Kaya kung gusto nyo pa i-relocate, nasa sa inyo pa rin po yun. Sa 3.5 million po, kasagot daw po sa yung capital gain tax, 5% ng agent at yung documentary stamp po. So asan na kayo natin sa aking muhon? Ayun, yun po yung muhon po niya. Ayan, yan po yung muhon. Ito po yung diretso po yung hanggang doon sa pilapil po na ito. Yung pilapil po dito.
Ayan, ayan po, diretso po yan. Tapos hanggang dun po sa banda roon. Check po natin kung sakaring mayroon pong makita tayong muhon dito sa part na ito. Ulitin ko po, 5,000 square meter po na naka-along the highway, national highway po siya, Pangasinan Nueva Ecija. Pasensya na, hindi ko na po nakuhanan yung highway. Sa drone video na lang po, panoorin nyo po yung kanyang kabuuan ng drone video para makita nyo po yung kanyang sa national highway po. Ayan, so estimate ko po dito po kasi hanggang dito po yung kanyang entrada, kanal, boundary. Ayan, ito po yung kanyang boundary po dito. Diretso po yan hanggang sa may creek. At diretso rin po ito hanggang sa may national highway na po siya. So yan po yung national highway. Yan lang po. At yung kanyang mangga ay yung Indian na tinatawag. May mga bunga po siya ngayon. Ayan. So ito yung boundary. Yung mahogany po nito. Ayan, yan po yung boundary po niya. Ayan. 5,000 square meter po siya. Ayan. Ulitin ko po, 5,000 square meter na 3.5 million yung presyo. At yun nga lang po, yung may-ari po daw po nito nasa Amerika, nasa ibang bansa daw po, pero yung kanyang yung kapatid po siguro niya sabi nung source po namin, yung kumpare daw po niya is yung binigyan daw ng special power of attorney. So siguro kamag-anak po nila yung binigyan ng special power of attorney para sa transaction po sa lupa na ito. Ayan. So ulitin ko po, 5,000 square meter, ang presyo po 3.5. Yung kanyang residential po niya na pwedeng commercial, pwedeng gawing commercial nasa mga 2,000 square meter. Yung kanyang farm nasa mga 3,000 square meter po yun. Estimate lang po namin yun. At maganda nga po dito ay ang layo po niya sa Tipex po pala. Sa Tipex sa Anao nasa mga 10 kilometers po siguro, baka wala pa. And then sa Maynila mga 3 oras po biyahe. Sa Baguio mga 1 oras kalahati, ganun po. Ayan. Maganda po siyang i-develop para sa commercial at residential po. Tapos meron pong halong farm sa bandang likod po ng property. Yung palayan po niya. Ayan. Tahimik po, mahangin po siya. At narinig mo lang yung mga sasakyan. Ayan po. At may mga mountain view dyan, no? Sa banda yan. Kitang-kita po ito yung bulubundukin ng Caraballo po sa part na yan. At ano pa dito, ayun po, yun lang po yung magandang gawin dito. Pwede siyang gawing commercial, residential na may farm po siya. Ayan. So kung may ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin para ma-explain ko rin po kung sakasakali po at masagot po yung mga katanungan nyo. At kung gusto nyo puntahan itong property nito, samahan po namin kayo para maipakita po namin sa inyo itong property nito ng personal. At baka may plano po kayo kung sakasakali. Sabagay, lahat lang po mabibili, may mga plano po talaga. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.